Committee. Kasi para sa akin, napakahalaga po nito. Hindi lamang para mabalangkas yung tamang batas. Nasa palagay ko, January matatapos natin yung una, yung Maritime Zones Law. Pati na rin po yung Archipelagic Sea Lanes Law. So, ano po yung problema? May pending po ba kayong naiiwan sa Pluto? it has already, kung tutuusin mo, I was aware of an incident, kung hindi ako nagkakamali, 1995 to, bata pa yung iba sa inyo, pero wala ako doon. Kung matatandaan nyo, sina Arnold Clavio ay nagpunta doon sa kinatatayuan ngayon ng Mischief Reef. Sakay sila ng isang naval vessel, Philippine Navy. So wala pa doon yung Mischief Reef na tinatawag ngayon isang fortified city ng China. So tinataboy-taboy lang sila. Sila yung sinwarming maliliit na bangka ng milisya ng China. Pero sila yung pinakamalaki. Kasama nila noon si General Tanyega, Charlie Tanyega. Panahon niya ni Presidente Ramos, God bless his soul. So maraming media personalities na nandun. Ang pinakamalaking barko tayo noon. Mga barkong pangingisda lang yung China. Ngayon, buo na yung island na yon. Ano yung gagawin natin? Bala kong isama yun doon sa Maritime Zones Law. Magandang araw Pilipinas, na po muli si Dabs. Ito nga po aking content ngayon na dapat po natin itong ipaglaban ang West Philippine Sea dahil po ito po ay may natatagong yaman na kailangan nyo pong malaman. Kaya po ang China ay laway na laway po, tululaway dito. Handa po silang maging squatter na sinabi nga po ni Gibo Sidoro. Ang West Philippine Sea po ay malaking patunguhan ng malalaking barko, kalakal sa buong mundo or transportasyon. At ang West Philippine Sea po ay parte ng Pacific Ocean. Ang West Philippine Sea po ay north part ng China, west part ng Indo-Pacific Peninsula, east part ng Taiwan at northwest ng Pilipinas. Nasasakupan po ng West Philippine Sea ay ang tinatawag na panatag shoal or Scarborough Shoal at Kalayaan Group of Island na yan po pinanalo natin sa National Tribunal Law of the Sea. At tanong how, gano'n ba kayaman ang West Philippine Sea? Ang West Philippine Sea po ay marine source. Ang West Philippine Sea po ay marine diversity. Ang may hawak na inabot po ng 12% ng world annual fishing catch na pinakamahalaga. At ito nga po, para nyo po gusto, para maipaabot ko po sa inyo na ito po ay kumita na umaabot po, kumikita po yan ng inaabot na 21 billion US dolyares. Gano po yung katinday. Kaya dapat po natin ipaglaban yan. At sa tinatawag po naman langis or gas ay napakatindi ho yan. Ayon nga po sa Liquefier Petroleum Gas Marketers Association ay ang West Philippine Sea po ay mayaman sa tinatawag na oil natural gas na pag ginamit po ng Pilipinas yan ay aabutin daw po, kaya po daw niyang mag-supply ng kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ho ng 20 taon. Ayan, yan po para niyo po malaman. At base nga naman po sa tinatawag na Geological Survey ng US Energy and Information Administration ay talaga pong hinihinala nila na nasa 5.1 trillion cubic feet natural gas at 5.5 million bariles ng langis ang matatagpuan po dyan sa West Philippine Sea. Ito po ay sa bandang Red Bank or Recto Bank ng Spratly Island. Ganun po yung katindi. Dito na lang po, nawapoy tayo gabayan ng Poong May Kapal. Maraming po salamat.